Sa ilalim ng anino ng kolonyalismong Kastila, isinilang ang isang batang may kakaibang talino at damdamin para sa bayan. Si Jose Portasio Rizal, Mercado y Alonzo Relonda o mas kilala bilang Pepe. Mula pagkabata, si Pepe ay mahilig sa pagbabasa at pagsusulat. Sa edad na 3, matuto na siyang magbasa at sa edad na 8, nakasulat na siya ng tula. Pumasok siya sa Ateneo Municipal de Manila kung saan siya ay nagtapos bilang sobresaliente. Pagkatapos nito, nag-aral siya ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit, sa kabila ng tagumpay sa pag-aaral, dama niya ang diskriminasyon sa ilalim ng mga Kastila. Rizal, leeste parafo de anatomía. El nervio óptica si origina en el cerebro y si del ojo. Basta, ¿y tú crees que entiendes lo que estás diciendo? Sí, padre. Estudié esto anoche. Comprendo bien la estructura del ojo humano. ¡Qué arrogancia! Indio presumido. No es tu lugar desafiar a un maestro español. ¡Fuera de mi clase! Pepe, nakapagpasa ka na ba? Alam mong hindi madali, kuya. Iiwan ko kayo. Iiwan ko ang inang bayan. Kailangan mong pumunta ng Europa, Pepe, upang mag-aral. Doon, mas matututo ka. Lalaki ang iyong boses at lalakas ang iyong panulat. Minsan, kailangan nating lumayo upang makamit ang tunay na layunin. Ngunit paano ka? Paano si ina? Paano ang pamilya? Huwag mo na kaming aalahanin, Pepe. Kami na ang bahala dito. Ikaw naman ang bahala sa kinabukasan ng bayan. Lumipad ka. Tandaan mo, ang pinakamabuting laban ay yung hindi ka nila kayang patahimikin. At kung malayo ka, hindi ka nila kayang itali. At pagbalik mo, dalhin mo ang liwanag. Ngunit, at kung mahal mo ang inang bayan, kailangan mong lumayo. Hindi ito pagtalikod. Ito ay tunay na paglilingkod. Kung ganoon, hindi ko bibiguin. Hindi ko bibiguin ang inang bayan. Lina, nandito ako upang magpaalam sa iyo. Babalik muna ako sa Calamba. Babalik ka pa ba? Hindi ko pa alam. Ngunit sisiguraduhin ko sa iyong makikita pa rin tayong muli. Walang araw na hindi kita iisipin. Sa bawat letra ang aking susulat, pangalan mo ang laman ng aking puso. Kapag lumisan ka, dalhin mo ako sa iyong alaala. Huwag mo akong kalilimutan, Pepe. Pepe, ha, yung mga habilin ko sa'yo, huwag mong kalilimutan. Okay. Mga anak, halina kayo at aalis na si Pepe.
Basta tatandaan mo, Pepe, palagi kang magdadasal pag nandun ka na, ha? Opo, Inay. Anak, pa man umaalis, ngunit ako'y nangungulila na sa'yo. Mag-iingat ka sa Maynila, anak ko. Inay, sandali lang to. Pagbalik ko, mas marami na akong alam. Mas marami na akong magagawa. Basta po sa kalimutan ang puro na yung tahanan. Maging marangal, maging matatag. Hindi kailanman, Itay. Lagi ko pong dadalhin ang inyong pilit saan man ako makarating. Ito lamang ang ipon ko. Hindi man ito kayaman ang material, ngunit ito ay pundasyon sa pagtitiwala ko sa iyo. Salamat, Kuya. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako lalakad sa landas na to. Pepe, alagaan mo ang sarili mo. Alagaan mo ang kalusugan mo doon sa Manila, ha? Basta't lagi niyong ipagdasal na ligtas ako makabalik. Sa likod ng maamong ngiti ni Pepe at payak na paalam sa kanyang pamilya, may isang lihim siyang bitbit. Lihim na magbabago ng kanyang buhay at ng buong bayan. Tanging si Pasiano lang ang nakakaalam, tahimik na sumusuporta, batid ang bigat ng sakripisyo. Dala ni Pepe ang bigat ng matang hindi nakapagpaalam sa ina. At ang huling sulyap ni Leonor na hindi niya muling makikita sa matagal na panahon. Ang kanyang katahimikan ay isang panata, isang pangakong iuukit sa kasaysayan, hindi para sa sarili, kundi para sa inang bayan. Noong Mayo 3, 1882, sa kaligitnaan ng gabi at gamit ang pangalang Jose Mercado, palihim na umalis si Jose Rizal sa Pilipinas sakay ng barkong Salvadora. Ang una niyang hinto, Singapore, kung saan nasilayan niya ang isang bansang mas malayo at bukas. Sumunod ang Point Gallia sa Ceylon, ngayon Sri Lanka, Colombo, Aden, Suez Canal, Red Sea at Port Said bago makarating sa Europa. Pagsapit niya sa Barcelona noong Hunyo 1882, mainit siyang sinalubong ng mga kapwa Pilipinong estudyante. Ilan sa kanila ay dati niyang kaklase sa Ateneo. Na tula, bakit hindi nobela ang isulat natin? Sa pamamagitan ng isang nobela, maipapakita natin sa buong mundo ang tunay na mukha ng Pilipinas. Puno ng katotohanan ng sinisikil sa ating bayan tungkol sa mga praile, mga Indio, sa pang-aabuso, takot at pag-asa. Isang nobelang nagpapagalit sa mga praile. Papamagatan po itong No Limit Tangere. Habang nasa Europa, sinikap niyang tapusin ang No Limit Tangere, isang nobelang magbubunyag ng katotohanan sa kalagayan ng Pilipinas. Ngunit, ang landas patungo sa paglaladhala nito ay hindi naging madali. Wala siyang sapat na pera, ngunit sa kabila ng pagod at gutom, hindi siya tumigil. Sapagkat para kay Rizal, ang nobelang ito ay hindi lamang aklat, kundi isang sandata ng katotohanan laban sa pang-aapi. Sa panahong halos mawala na siya ng pag-asang may balimbag ang kanyang nobela, dumating ang isang kaibigan, si Maximo Viola, isang kapwa Pilipinong ilustrado, ang siyang naging sagot sa kanyang panalangin.
Sa tulong ni Viola, nabayaran nila ang paglimbagan sa Berlin. 2,000 ang kopya ng Noli Me Tangere ang inilimbag noong 1887. Salamat, kaibigan. Napakasaya ko para sa iyo, Pepe. O, ayan na, yung sinasabi ko sa inyo, Noli Me Tangere. Yan ba yung librong pinag-uusapan ng mga tao? Yung sinulat ni Pepe, anak ni Don Francisco? Oo, inilabas niyan sa ibang bansa. Dahil hindi siya pwede magsalita ng hantaran dito. Kaya sinulat niya ang lahat. Ano naman yan? Mga kwento ng abuso, mga pare, mga opisyal, pati mga pangyayari sa simbahan at bayan. Parang salamin, lahat tayo narito. Hindi ba delikado iyan? Oo, delikado, pero totoo. At kung hindi natin malalaman ang katotohanan, paano tayo kikilos? Mabutit na isang tulad niya na may lakas ng loob magsalita para sa ating lahat. Esto es una herejía, una rebelión en forma de libro. Este libro es un veneno. Ataka a la iglesia y desacredita nuestra labor. Hindi natin pwedeng hayaang mag-ising ang mga Indio sa ganitong mga ideya, lalong lalakas ang kanilang mga loob. Desde hoy, queda prohibida la lectura y posesión del libro Noli Me Tangere. Kumpiskahin ang lahat ng kopya. Hulihin ang sinumang may hawak nito. Matapos ang 5 taong paglalakbay sa Europa, muling bumalik si Jose Rizal sa Pilipinas noong 1887. Ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi sinalubong ng katahimikan, kundi ng panganib. Binalaan si Pepe ni Pasiano at iba pang kaibigan na wag na muna siyang bumalik. Ngunit sa kabila ng panganib, bumalik si Pepe sa Pilipinas para sa kanyang ina, para sa kanyang mga kababayan, para malaman kung ano ang naging epekto ng Noli sa mga Filipino at mga Espanyol, at para sa kanyang iniirog na si Leonor. Pepe, nabalitaan mo na ba? Galit na galit ng mga praile sa Noli. Oo. Araw-araw akong tumatanggap ng sulat na babala. Sinasabi nilang ako'y herehe, revolusyonaryo at kaaway ng simbahan. Galit na galit sila sapagkat nakapuslit pa ang iba pang kopya ng Noli sa Pilipinas. Biruin mo, pinag-uusapan na nila ito sa Senado ng Espanya. Pero dapat mo malaman, kahit ito ay pinagbabawal na ng mga otoridad, lihim na pa rin na binabasa ito ng mga kababayan natin. Sa gabi, sa ilalim mga ampara, binubuksan nila ang kanilang mga isipan sa pangyayari. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagsulat. Hindi upang maghasik ng galit, ngunit upang buksan ang mata ng bayan. Ngunit Pepe, isipin mo rin ang iyong kaligtasan. Abay, huwag mo naman habulin na parang isang dalaga ang iyong kamatayan. Ang panulat ko na lang ang aking sandata. Ngunit kung ito man ang magiging dahilan ng aking pagkasawi, tatanggapin ko. Ngunit hindi nagtagal ang pananatili ni Rizal sa Calamba dahil sa pagkakalathala ng Noli Me Tangere. Unti-unting sumikip ang mundo sa paligid niya at napilitan siyang bumalik sa Europa sa lalong madaling panahon. Itinuring ito ng mga praile at opisyal ng pamahalaang Espanyol bilang banta, kaya't ipinagbawal ang pagpapakalat nito. Dahil sa mga banta sa kanyang buhay, napilitan si Rizal na muling lisanin ang Pilipinas, hindi upang tumakas, kundi upang ipagpatuloy ang laban sa paraang hindi kayang supili ng dahas. Bago pa muling lisanin ni Pepe ang Calamba, sinimulan na niya ang pagsulat ng El Filibusterismo. Sa kanyang paglalakbay palabas ng bansa, araw-araw siyang abala sa pagre-rebisa at pagpipino ng manuskrito. 3 taon ang inabot bago tuluyang mabuo ang nobelang ito.
Isang obrang mas madilim, mas matindi, at mas mapanghimagsik kaysa sa No Limit Tangere. Pagdating sa Ghent, Belgium, agad siyang humanap ng murang palimbagan at isinanla ang kanyang mga alahas para sa pamambayad sa paglilimbag ng El Filibusterismo. Habang umuusad ang paglilimbag, unti-unting nauubos ang kanyang pondo. Hindi dumating ang perang inaasahan mula sa mga kaibigan at kinailangang itigil ang pag-imprinta dahil wala na siyang maibayad. Sa panahong tila lahat ay nawala na, dumating ang tulong mula kay Valentin Ventura sa Paris. Sa kanyang ipinadalang pera, ipagpatuloy ang paglilimbag ng El Filibusterismo, isang nobelang naglalagablab, sumasalamin sa sakit at paghihimagsik ng bayang api. Matapos mailathala ang El Filibusterismo, nilisan ni Rizal ang Ghent at nagtungo sa Paris. Pagkatapos ng ilang buwan, siya'y tumulak patungong Hong Kong, dala ang pag-asa na muling maikipiling ang kanyang pamilya. Mula sa Hong Kong, sumulat si Rizal sa kanyang mga magulang upang humingi ng pahintulot na makabalik sa Pilipinas. Ngunit, ang kanyang inaasam na muling pagkikita ay nauwi sa kalungkutan. Pepe, may sulat ka mula sa bayaw mo na si Manuel Hidalgo. Talaga? Oo, kahatid lang yan ng kartero. Pepe, ipinababatid ko sa iyo ang isang malungkot na balita. 25 katao mula sa Kalamba ang ipinapatapon kasama ang iyong ama, si Pasiano, Neneng, Sisa, Lucia at iba pa nating kamag-anak. Lahat sila'y walang kasalanan. Ngunit tila ang ngit-ngit ng mga praile ay hindi na mapigilan mula nang mailathala ang iyong No Limit Tangere. Jose, batid kong mabigat sa iyong dibdib ang mga pangyayaring ito. Ngunit huwag mong ikalungkot ang mga naging bunga ng iyong panulat. Sa kabila ng sakit, alam naming ang katotohanan ay hindi dapat itikom. Bago magpasko noong 1891, ikinatuwa ni Rizal ang pagdating ng kanyang ama, kapatid na si Pasiano at bayaw na si Silvestre Ubaldo sa Hong Kong. Hindi nagtagal, dumating din ang kanyang ina at mga kapatid na sina Lucia, Josefa at Trinidad. Noon ay 65 taong gulang na ang kanyang ina at halos bulag na. Matindi ang kanyang dinanas na hirap dahil sa kalupitan at kawalang katarungan ng mga Kastila. Ang Pasko noong 1891 sa Hong Kong ay isa sa mga pinakamasasayang Pasko sa buhay ni Jose Rizal, sapagkat nagkaroon siya ng isang masayang pagsasama-sama ng kanyang kapamilya. Noong Mayo 1892, nagpasya si Rizal na bumalik sa Maynila. Mariing tumutol ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa kanyang desisyon dahil para itong pagharap sa mga leyon sa kanilang sariling lungga. Buong luha siyang pinigilan ng kanyang kapatid na si Trinidad. Huwag ka nang bumalik sapagkat dito'y papatayin ka nila. Ngunit kahit ang takot sa kamatayan ay hindi naging hadlang sa matibay na pasya ni Rizal. Sesa? Pepe? Diyos ko, akala ko hindi ka na babalik. Saglit lang to, Sesa. Dumaan lang ako upang makita ka. Mabuti at ligtas ka. Alam mo ba ang delikado ka rito? Alam ko, Sesa. Pero may kailangan akong gawin para sa bayan. Sa gabi ng linggo, Hulyo 3, 1892, matapos ang kanyang panayam kay Gobernador General Despujol, noong umaga,
dumalo si Rizal sa isang pagpupulong ng mga makabayan sa bahay ng mestisong Chino-Pilipino na si Doroteo Onghunco sa kalye Ilaya, Tondo, Maynila. Layunin natin ang edukasyon, reforma, katarungan, hindi rebelyon. Dr. Rizal, paano kung nanatiling bigyan ang mga nasa kapangyarihan? Hanggang kailan tayo maghihintay ng reforma? Ang pagbabago ay hindi laging nakukuha sa sigaw. Minsan, kailangan nating itanim sa puso't isipat ng mga igla hanggang puso nilang kahakin ang pagbabago. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam. Pinagdala kong makilala ka. Ako si Andres Bonifacio, tagahanga ng iyong mga sinusulat. Ang iyong mga salita ay nagbibigay liwanag sa amin. Ang kinabukasan ng bayan ay nasa mga kamay ng tulad mo, Andres. Kung hindi tayo didinggin ng ating pamahalaan, lalaban tayo sa paraang kinakailangan. Hindi kami natatakot. Lalaban tayo. Kung darating man ang oras na yun, sana'y gawin hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa bayan. Dr. Jose Potasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, you stand accused by the government of Spain of the following crimes. You are alleged to be the principal organizer and the living soul of the Filipino insurrection. You are charged as the founder of the secret societies and periodicals and of the books that have fermented rebellion against the Spanish crown. You are further accused of having authored writings which inspired revolution and incited hatred against the authorities and the church. By that, you are sentenced to death by a Spanish firing squad for rebellion, sedition, and conspiracy. Tahimik ang paligid, ngunit naririnig ko ang tibok ng puso ng bayan. Sa bawat hakbang ko, damang-dama ko ang bigat ng kasaysayan. Hindi ito lakad ng kahinaan. Ito ay lakad ng pag-asa. Ipinako man nila ang aking mga kamay. Hindi nila mapipigil ang panulat ng katotohanan. Itinali man nila ang aking mga braso. Malaya pa rin ang aking isipan. Nais ko sanang harapin ang mga baril. Harapin ang kamatayan bilang isang lalaking may dangal. Pasensya na, may utos mula sa itaas. Babarilin ka patalikod, gaya ng isang taksil. Kung yan ang gusto nila, pero ako'y hindi taksil. Ako'y Pilipino. Ako'y anak ng bayan. Preparen! Apuntem! Sumato mes! Fuego! Hindi ako taksil. Ako'y anak mo. At sa pagkamatay ko, naway masimula ng iyong pagbangon.